Una sa lahat, tunnel kung saan merong umanong nakatagong kayamanan, pinasok ng tatlong treasure hunter sa Nueva Vizcaya. Pero lahat sila patay na nang mailabas. Pati ang barangay Kagawad na sumubok sagipin sila, nadali rin ng nakamamatay na kemikal. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos gusto raw patalsikin sa pwesto para may balik ang kapangyarihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po yan kay Senator Antonio Trillanes. Pag-aresto ng ICC kay Digong, nalalapit na rin daw. lumang barkong made in China na palulubugin sa West Philippine Sea bilang bahagi ng balikatan exercise nakahanda na. Nararamdamang init or heat index sa ilang lugar sa bansa, bahagyang mababawasan ngayong Mayo at posible pang umulan. Bangkay ng isang lalaki na tagpo ang nakagapos ang paa sa loob ng sako sa Cebu. Simpleng birthday wish ng isang lalaki, dinaan niya sa 911 emergency call. Sineryoso naman yan ng mga pulis. Happy birthday, dear Chris. Happy birthday to you. At mga sikat na celebrities nagpabonggahan sa Malagarda na Met Gala 2024. Stray Kids, Blackpink Jennie, Ariana Grande at iba pang head-turners silipin. Ginagapang daw ang mga senior na opisyal ng PNP para talikuran at mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong siniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Dagdag pa niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang may pakana dahil baka umano maunahan siya ng ilalabas na raw na arrest warrant ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Umugong na naman ang umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos at ang itinuturong may pakanaraw niyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilang beses nang nakairingan ni PBBM. Yan daw ang nakarating na impormasyon kay dating Senador Antonio Trillanes. Sinusubukan na raw mag-recruit ng mga aktibong senior members ng PNP para sa nilulutong destabilisasyon pero wala pang umuoo. Bakit naman yan gagawin ng dating Pangulo? Straightforward power grab. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya ng ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or kung ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Bukod sa gusto raw makabalik sa kapangyarihan ng kampo ni Duterte, posibleng kung hindi nila mapapabagsak si Pangulong Marcos, baka raw sila ang sa kulungan bumagsak. Ayon kay Trillanes, inaagapan ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte na ilalabas na raw sa Hunyo o Hulyo ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong drug war ng sinasabing Davao Death Squad. Uunahin daw si Digong, pagkatapos ay ipaaaresto na rin sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Vice President Sara Duterte. Tanging si Trillanes lang ang nagsasabi niyan at wala pang kumpirmasyon sa ICC. No comment pa sina VP Sara at Go, pero si De La Rosa bumuelta at hinamon pa ang dating senador. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pati ang isang kongresista may birada rin kay Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? So,
napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no, na nasangkot na naman ang ating military, ang ating PNP. Sana wag na lang idamay sa mga marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang direktang pahayag ang dating Pangulo pero nauna nang sinabi ng kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque na sinira ni Pangulong Marcos ang unit team dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa ICC. Ilang beses nang giniit ni PBBM na di siya papayag na mag-imbestiga sa Pilipinas ang ICC pero nabanggit niya rin nung nakaraang taon na pinag-aaralan ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo tinawag na kasinungalingan at kalokohan ang mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil hindi na siya relevant sa politika. Ang PNP naman, itinanggi ang destabilisasyon kay PBBM. That's really not true. Wala pong ganyan. There is no issue for us na magkaroon po ng destabilization. Wala pong ganon. Yung mga polis natin, kaya nga mas happy sila ngayon we are providing them with so much tulong. Kaya wala silang issue na parang lumaban sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay pa rin ang umunoy destabilization plot laban kay Pangulong Marcos. Bahagi rin daw niya ng gumugulong ngayong imbestigasyon ng komite ni Senator De La Rosa tungkol sa umunoy pagkakasangkot sa droga noon pang 2012 ni Marcos at Maricel Soriano. Ang paalala naman ni Senate President Mig Zubiri, huwag gawing political circus sa mga pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Mainit ngayong iniuugnay sina Pangulong Bongbong Marcos at Diamond Star Maricel Soriano na nagdodroga raw noon sa isang condo unit sa Makati City ayon sa isang informant. Lumutang yan dahil sa viral na PIDEA leaks o yung dokumento kung saang nakasulat ang pangalan ng dalawa para sa plinanong drug surveillance operations noon pang 2012. Ang nag-iimbestiga niyan ay ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina, humarap sa pagdinig si Soriano at itinanggi niya ang PIDEA leaks. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Gayunman, inamin ni Soriano na siya nga ang may-ari ng condo unit na binalak daw i-monitor ng PIDEA noong 2012. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon? Opo. Yung Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Bukod sa aktres, dumalo rin sa pagdinig ng Senado ang pinatalsik na PIDEA agent na si Jonathan Morales. Siya ang nakapirma sa viral na dokumento. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang informant, ang sagot niya, hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng makawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Mismong ang PIDEA, itinanggi na may ganitong dokumento. Wala raw tinurn over na ganyan si Morales. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Pero si De La Rosa, kumbinsidong authentic ang dokumento, kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Pinanood ni Senate President Mig Zubiri ang pagdinig ng komite ni De La Rosa. Napansin niyang nakabase lang daw sa isang taong ang aligasyon at yung taong yun pa ay nakabase rin sa hearsay o sabi-sabi. Babala niya sa mga kapwa senador, is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din.
Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, bahagi ng planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos ang PDEA leaks dahil kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte si De La Rosa. Buwalta naman ang kasalukuyang senador. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malang kahit kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. Kahapon naman, natanong din si Pangulong Marcos tungkol sa PDEA leaks. Tinawanan niya lang ito, sabay walkout. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drug something. Ganun. Kami ni Opo, noong 2012 daw po, Mr. President. O yan na. Contrive yun, contrive. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, nakapwesto na sa West Philippine Sea ang lumang barkong made in China na magsisilbing target sa balikatan exercise bukas. Pupulbusin yan at palulubugin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hinila na palaot ng tugboat ng Philippine Navy ang lumang warship nila na BRP Lake Calaraya. Ito ang magsisilbing target sa gagawing maritime strike exercise sa West Philippine Sea, hindi kalayuan sa baybayin ng Lawag, Ilocos Norte bukas. Ipopwesto ang BRP Calaraya sa dulo ng territorial waters ng Pilipinas o 8.5 nautical miles mula sa baybayin ng Ilocos. Ang eksena, ituturing itong kalaban sa laot na malayo pa lang. Susubukan ng pulbusin ng mga barko, eroplano at mga land-based weapons ng Pilipinas at Amerika. Nagkataon namang made in China ang BRP Calaraya. Kaya ang Beijing matagal nang nagbabala na ituturing nilang pambubuyo kapag pinalubog ang barko. Pero sabi ng AFP, we will be firing at the vessel but not necessarily sink it. So just simulations po of actual events that gonna come in. Integration daw ng iba't ibang armas ng Pilipinas, US at Australia ang hahasain sa maritime strike exercise bukas. Ibig sabihin hahasain ang kasanayan ng mga sundalo na sabay-sabay umatake sa kalaban gamit ang iba't ibang asset at armas. It's not the question kung lumubog. The question should be asked if there was really integration from all these different components during the conduct of exercise. The other platforms will not be able to fire their particular part if at the very first strike, lumubog na kagad yung... Sa May 10 na magtatapos ang balikatan exercise. Pero ang China naman, hindi pa tinitigilan ng issue tungkol sa pinasok daw na kasunduan sa kanila ng AFP Western Command kamakailan. Nakapaloob daw sa kasunduan ng bagong modelo kung paanong aayusin ang tensyon sa Ayungin Shoal. Mariin itong pinabulaanan ng AFP. Pati ang Philippine Navy, kinastigo rin ang pahayag na yan ng China. I call this zombie stories. Long dead, but yet revived from the grave. The best approach for this is to put these stories rightfully where they belong, in the grave, never to be heard again. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Bugad umano ng mga scammers at hackers ang niraid na Pogo Hub sa Pamban, Tarlac. Posible raw na diyan ginagawa ang pangahak sa mga websites ng gobyerno. Nasa Frontline na balitang yan, Camille Samonte. Higit sa cryptocurrency at love scam, may iba raw gimmick sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub na ZUU1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na banta raw ito sa seguridad dahil nagagamit sa surveillance at hacking. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community stating na itong Bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Ayon kay Hontiveros, ang Pilipinas ang isa sa fastest growing hotspots sa buong mundo. Daang-daang foreign national kabilang ang Chinese, Vietnamese, Malaysians at mga Pinoy ang na-rescue sa Pogo Hub noong Marso. Ayon kay Hontiveros, katakataka ang nakita niyang mga villa na nagkakahalaga ng 40 million pesos bawat isa sa compound. May wine cellar, state-of-the-art na mga kusina at toilet at merong ring underground bonder at tunnel.
Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Sa isang eksklusibong panayam noon ng News 5 kay Banban Mayor Alice Guo, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng POGO. Sa Senado, aminado si Mayor na dati siyang incorporator sa Bauful Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng POGO Hub. Pero naibenta na raw niya ang shares niya rito bago pa tumakbong alkalde. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Ayon kay Hontiveros, hihintayin ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED at Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Mayor Guo. Inimbitahan naman ang ilang opisyal ng DERID na Zuyuan pero peke raw ang ibinigay nilang mga address kaya ipinasabi na pa sila ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kapag nagsama ang alak at selos, malamang sa malumang may gulo. Ganyan nga ang nangyari sa isang food park sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Tila boxing match ang naging tagpo sa food park na ito sa Barangay Bulacau, Cebu City nito Linggo ng madaling araw. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng lalaking nakadilaw sa isa pang lalaki. Kahit nakatumba na, hindi pa rin huminto. Rumesbak ang kanilang mga kasamaan kaya nagkarambulan. Sa gitna ng pagtatalo, may babaeng pumipigil sa isang lalaki. May isa pang babaeng may kargang sanggol na pinipigil din ang isa pang nakipagrambulan. Natapos lang ang rambol ng pumagitna na mga bouncer at security guard ng food park. Posibleng selos ang ugat ng rambulan sa food park. Inuman lang ang mga involved people and then parang nagkasingitan lang, no? Parang nagsiselos yung lalaki sa isang lalaki na according to him nakatingin sa kanyang girlfriend. That's the reason why he attacked the boy. Itinanggi naman daw ng kabilang panig na tinitingnan niya ang girlfriend ng nakaalitang lalaki. Hindi niya tiningnan. Nakatingin daw siya the other side. Nakainom na kasi. Ayon naman sa kasintahan na sangkot sa rambol, binastos sila ng isang lalaki sa kabilang table. Di pa raw nakontento at tinapunan pa sila ng beer. Sugatan ang mga nagrambulan. Pero sa huli, nadaan ito sa mabuting usapan at nagkaayos din sila. Nakikipag-ugnayan ng punong barangay sa pamunuan ng food park para mahigpitan ang kanilang seguridad para maiwasang maulit ang gulo. Lalo pat may nakapasok na sanggol sa food park nung oras na mangyari ang rambol. Dadagdagan din ang police visibility sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sunog na naman, isang bomberong nahirapang huminga sa gitna ng pag-apula ng apoy sa Binondo. Habang sa Malate naman, isa ring bombero ang rumisponde sa bahay niyang nadamay na pala sa sunog. Natong Frontline Report. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumalot sa residential area na ito sa Barangay 724 sa Malate, Maynila. Pasado alas 10 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog. Kumalat ang apoy sa mga magkakatabing bahay, maging ang bahay ng isang fire volunteer na damay. Sunog na yung kala JJ. Pahirapan ng pag-apula sa apoy, lalo't nawala ng supply ng tubig ang host ng mga bombero. Pagkabalik ng supply, agad binugahan ng tubig ang nagngangalit na apoy. Tumagal ng 2 oras bago tuluyang naapulang sunog. Aabot sa 40 bahay ang natupok. Nasa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Wala namang nasugatan pero inaalam pa ang mityan ng apoy. Isang dating bilyaran naman ang natupok sa Barangay Santo Niño sa Marikina pasado alas 11 kagabi nang sumiklab ang apoy. Agad namang rumisponde ang mga bombero at naapulang sunog ng alas 12:30 ng madaling araw. Wala namang nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng apoy. Pahirapan din ang pag-apula sa sunog mula sa ika-8 palapag ng condominium na ito sa Camba Street sa Binondo, Manila kagabi. Panay karton at plastik ang nakaimbak sa condo unit kaya mabilis gumapang ang apoy. Sa tindi ng usok, nahirapan silang akyatin ng mismong unit. Umakyat pa sila sa katabing gusali para bombahan ng tubig ang unit. May isa ring fire volunteer ang nahirapang huminga. Napatawag naman natin kaagad yung EMS natin. Andun ako nung nangyari yon. So nahila kaagad siya.
at na-treat naman agad ng EMS natin. Naitakbo na siya sa nearest hospital. 2 bumbero ang nasugatan, umabot ng higit 7 oras bago idineklarang fire under control. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang pinsala. Sa Sampaloc, Manila naman, natupok ang barangay hall kaninang alas 5:30 ng umaga. Ayon sa mismong kapitanan ng barangay 575, ang unang palapag ng gusali ang nagsisilbing barangay hall habang sa second floor naman sila nakatira. Nagmula ang sunog sa bodega ng barangay hall. Mag-aalas 7 na ng umaga nang maapula ang apoy. Aabot sa 20,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mababawasan na raw ang init ngayong Mayo at posible pang umulan. Ayon sa Pag-asa, hindi gaya ng mga nakaraang araw, kokonti ang mga lugar na makararanas ng delikadong heat index o damang init. Posible ring may mamuong low pressure area ngayong linggo. Pero hindi raw yan ibig sabihin na magsisimula na ang tag-ulan. Mababawasan lang itong mga lugar na magiging apektado ng danger level. May mga areas na rin po na magkakaroon ng mga ulan at mababawasan na rin yung mga areas natin na magkakaroon o apektado ng tinatawag na drought. Dahil naman sa bumababang level ng tubig sa ilang dam, iminungkahi ngayon ang pagsasagawa ng cloud seeding para umulan. Pero ayon sa Task Force El Nino, hindi ito ang pangunahing solusyon dahil hindi ito basta-basta, lalo't magastos ito. Susunod, bangkay ng isang lalaki sinilid sa sako at itinapon sa bangin sa Cebu. Pinalabas na dog food, milyong-milyong pisong ecstasy pala ang laman. Bistado yan! Silipin ng mga kaabang-abang na eksena sa finale ng Can't Buy Me Love at ang viral na kwelang eksena sa Batang Quiapo. Tess, pakilabahan naman. Ano palagay mo kay Camille utusan mo? Tess, buntis ako. Hindi ako pwede mapagod. Anong palagay mo kay Camille? Busog? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Isinilid sa sakot, itinapon sa bangin ang naagnas ng bangkay ng isang lalaki sa Badian, Cebu. Nakatali pa ang mga paa ng biktima. Nasa frontline balitang yan si John Arawa. Bumaba ang ilang kalalakihan mula sa bangin na ito sa barangay Santikon sa Badian, Cebu. Hinaing ng mga residente, may umaalingasaw sa lugar. Nang puntahan ang bangin, tumambad ang isang sako. Ang laman nito. Tao dyan? Kisingon? Ha? Bangkay pala ng isang lalaki. Kalaunan bumaba sa bangin ng mga tauhan ng Badian MDRRMO para makuha ang bangkay. Ayon sa mga otoridad, una itong nadiskubre ng 17 taong gulang na lalaking nangangahoy sa kabundukan. Hindi na nakilala ang itsura ng bangkay pero kitang nakagapo sa mga paa nito. Tinabunan din ng mga dahon ng saging ang sako. State of decomposition na yung katawan. Medyo namamaga na yung mga katawan, sir. Hindi natin alam, sir, kung ilang araw na yung nandun. Saka nangangamoy, sir, sa area. Itinurn over na ang bangkay sa Soko para isailalim sa autopsy at malaman ang pagkakakilala nito. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung sino ang bangkay, kung sino ang nagtapo nito at kung ano ang motibo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nasabat ang higit 68 million pesos na halaga ng party drug na ecstasy sa Pasay. Ayon sa PIDEA, nitong Marso pa dumating ang parcel na galing Netherlands sa Philpost Central Mail Exchange Center. Idineklara itong naglalaman ng dog at cat food pero nang idaan sa x-ray at buksan ng mga otoridad, tumambad ang higit 40,000 tablets ng ecstasy. Inaresto naman ang 4 na consignee ng parcel kabilang ang isang barangay kagawad sa Maynila. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili ngayong panayang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukod sa bigas, mas nagmahal palalo ang baboy na abot na ngayon sa 400 pesos kada kilo. Nasa front ng balitang yan, Shaila Francisco. Bumilis ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas nitong Abril. Umabot ito sa 3.8% base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ito ang ikatlong sunod na buwan ng pagbilis ng inflation. Pinaka nakaapekto ang taas presyo sa transportasyon, non-alcoholic beverages at pagkain.
Kabilang ang bigas na bahagyang tumaas ang presyo at aabot na sa hanggang 64 pesos kada kilo. Kaya ang ilang mamimili, pakonti-konti ang pagbili. Tingi-tingi na lang para po kumasya yung budget. Minsan po 2 times na lang kayo makain. Posible naman ang ibalik sa mga palengke ang mas murang NFA rice. Yan ay matapos lumusot kanina sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang batas na layong amyenda ng Rice Tarification Law. Sa ilalim nito, papayagang makapagbenta ulit ng bigas sa merkado ang National Food Authority o NFA na nakikitang makatutulong para mapababa ang presyo ng bigas. Pero daraan pa ito sa ikalawa at ikatlong pagbasa bago ipasa sa Senado. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang ipa-certify as urgent ang panukala. Bukod sa bigas, umaaray rin ngayon ang mga mamimili sa mahal ng presyo ng baboy. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo ng liempo at kasim sa Litex Market kumpara nung nakaraang linggo. Mas mahal pa sa ibang palengke sa Metro Manila na aabot hanggang 400 pesos. Nakaapekto daw riyan ang matinding init ng panahon. Lagi na lang nila kinakatweran sa amin na mahirap pagpalaki ng baboy. Kasi maaraw. Hirit ng mga mamimili. Siguro mga 200 plus, ngayon 250, mas mababa pa. Medyo mahirap na eh. Oh. Sana bumalik yung mura. Kasi wala na. Ubos lahat ng pera eh. Kulang pang sahod. Pero mismong Department of Agriculture na ang nagsabi, hindi pa babalik sa 200 piso ang presyo ng baboy. Medyo mahirap talaga sa ngayon, no? Because number one, yung inputs, katulad din sinasabi ni Yusek, yung inputs, no, like feeds, cost of labor, yan ang nagpapataas ng ng cost ng to produce. Yun ang isang animal for our consumption. Idagdag pa ang problema sa African Swine Fever o ASF. Kaya ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, baka hanggang 300 pesos kada kilo lang ang pinakamurang presyo ng baboy. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Sunod-sunod ang mga twist na dapat yung abangan sa finale week ng Can't Buy Me Love. Si Kyla Estrada, aka Bettina, may pasabog sa kanyang ala Bobby Salazar na aktingan. Habang ang Don Bell, may bago na namang problema. Panoorin natin yan. Sorry for everything. Bettina yon. Nagsorry na si Bettina, played by Kyla Estrada, kay Caroline, na ginampanan ni Bel Mariano sa Can't Buy Me Love. Pero ano ito? Hino-stage ni Bettina si Lay. Ito na nga ang big revelation dahil si Bettina pala ang mastermind sa mga pagpatay sa serye. Ang dahilan, kulang sa pagmamahal sa pamilya? I tried to be. Kung hindi si Caroline, si Aya yung lagi mong hinahanap. Bobby Salazar yan? Mas masama nga lang. Pero aktingan lang ito ha? At in fairness kay Kyla, puring-puri siya ng fans. Paano ba naman kasi bigay na bigay ang ate mo, girl? Anong ginawa niya? Pinalayo niyo ako. Pinadala niyo ako sa Amerika. At kung mas intense ang mga eksena, mas grabe na rin ang pagpapakilig sa serye gaya ng Snorin, played by Anthony Jennings at Maris Racal. Gusto ko lang sabihin na hindi na ako takot kahit na isang dosenang maarting Irene pa yung babies natin. Mahal na kita eh. What? What did you say? Yun lang, bungol. Pero chika nila sa News 5, grabe rin daw ang crying session nila sa last day ng kanilang taping. Buong cast din yung nalungkot nung after nung last eksena namin. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung nangyari. Sobrang bigat ng eksena nung pinaka-last scene ng Can't Buy Me Love. Habang si Bingo, played by Donnie Pangilinan, magkakaproblema na naman. I'm sorry to break the bad news, Mr. Mariano, but we found a tumor in your brain. Yun lang. Happy ending kaya ang Bingling? Yan ang abangan sa last 3 nights ng Can't Buy Me Love dito sa TV5.
Sa pagtatapos naman ng Can't Buy Me Love, isang Gen Z serye ang bagong ipalalabas sa TV5. Yan ang senior high sequel na High Street. Nag-media launch na sila kanina kasama ang mga bida gaya ni Juan Carlos Tabajo at Andrea Brillantes. I think madami pong matatouch si Sky na Gen Zs na hindi kung tingin mo na pe-pressure ka, baka pinipressure mo lang sarili mo and hindi ka nag-iisa. Present din si Good Morning Kapatid host Dimples Romana na mysterious daw ang karakter. You know, this is the first teleserye I've accepted after a long break. In my career, I always like working with young people. So, sobrang excited ko po nakatrabaho ulit si Nasija. Sa Lunes na mapapanood ang High Street sa Toda Max Primetime ng TV5. Speaking of primetime, patok sa netizens ang eksenang ito sa Batang Quiapo ni Cherry Pie Picache at Mercedes Cabral. Hello, pakilabahan naman. Ano palagay mo kay Camille utusan mo? Tess, buntis ako. Hindi ako pwede mapagod. Anong palagay mo kay Camille? Busog? Busog yan? Mas nakakabusog ang gabi-gabing tumitinding aksyon sa Batang Quiapo pagkatapos ng Frontline Pilipinas at dito sa TV5. Intense ang magiging labanan sa much-awaited na 72nd FAMAS Awards. Nominado sa Best Picture ang award-winning film na Gomburza. Makakalaban niya ng 2023 Best Cinemalaya film na E.T. Mapukpukaw, pati na ang Malyari, A Very Good Girl, Rewind at Papa Mascot. Best Actor nominee naman ang Gomburza star at kapatid nating si Cedric Juan. Makakalaban niya sina Piolo Pascual, Alfred Vargas, Ken Chan, Ding Dong Dantes at Alden Richards. Para naman sa Best Actress, nariyan sina Catherine Bernardo, Maricel Soriano, Charlie Dizon, Marian Rivera, Sharon Cuneta at Eugene Domingo. Intense! Abangan ang mga mananalo sa 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences sa May 26. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 3 treasure hunter sa Nueva Vizcaya nakalanghap ng delikadong kemikal sa tunnel. Patay! Sa Frontline News Abroad, bundok sa Japan, 3 araw nang nasusunog. At Stray Kids, agaw eksena sa kauna-unahan nilang pagrampa sa Met Gala. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nauwi sa trahedya ang treasure hunting ng 3 lalaki at 1 barangay kagawad sa Nueva Vizcaya. Patay sila matapos makalanghap ng delikadong kemikal. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Tulong-tulong ang mga rescuer para sagipin ang 4 na lalaking pumasok sa isang tunnel sa Bambang Nueva Vizcaya kahapon. Batay sa pagsisiyasat, nagte-treasure hunting umano ang 3 sa mga ito nang matrap sa tunnel. Rumisponde ang kagawad na si Marlon Orden pero hindi rin siya nakalabas. Dito na tumulong ang iba pang residente gaya ni Marlon Siopon. Pero maging si Siopon, hinimatay raw nang pumasok sa tunnel. Mabuti na lang daw at nagtali muna siya ng lubid bago pumasok sa tunnel kaya nasagip ng kanyang mga kasama. Sabi ko, pag pinagpag kong lubid, hilahin niyo na ako. At yung napagpag ko, tapos doon ako nawala ng malay. Humingi na ng tulong ang mga residente sa mga kawaninang binahan na may sapat na gamit kaya nasimulan ang rescue operation. Sa kasamaang palad, patay na ang 3 unang pumasok sa tunnel at ang tutulong sanang barangay kagawad. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak nang makita ang labi ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, nasawi ang mga biktima dahil sa methane gas poisoning. Madalas na merong methane gas sa mga underground area gaya ng mga kuweba at minahan. Delikadong makalanghap nito dahil nagdudulot ito ng suffocation. Bukod dyan, napag-alaman ding kulang sa oxygen sa loob ng tunnel. Kinordonan na ng pulis ang lugar habang patuloy ang investigasyon. Nagpapalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Nagsanib puwersa ang ilang ahensya ng gobyerno at 3 pinakamalaking negosyante sa bansa para protektahan ang Verde Island Passage. Pumirma ng kasunduan ng Environment Department, Energy Department kasama sina Manny V. Pangilinan, Ramon Ang at Sabina Boitis. Magtatayo po sila ng mga pasilidad para sa marine biology research sa mga lalawigang nakapalibot sa Verde Island Passage. Tahanan ito ng daan-daang uri ng isda, corals at iba pang yamang tubig. Kaya nga ang tawag po dito ay Center of Marine Shore Fish Biodiversity. We're not experts in environment, so our role here is to support the experts that know about, provide the resources, provide the funding, most importantly, maybe provide somehow search for the talent to be able to give us the advice on what to do and support that implementation. No? Kasama rin sa kasunduan ang pagpapalakas sa Ilihan Power Plant na nasa kahabaan ng Verde Island Passage. Pinawi naman ng DNR at mga negosyante ang pangamba ng kanilang liquefied natural gas projects. Nauna silang lumagda ng $3.3 billion deal para ilunsad ang kauna-unahang integrated facility ng LNG sa bansa. Pansamantala lamang daw ang paggamit ng LNG habang lumilipat ang bansa sa mas malinis na energy sources. It will thus, however, take us quite a bit of time to achieve that kind of desirable state where the Philippines could be carbon neutral. So it is the transition fuel. Renewables for the meantime are not able to satisfy completely what this country needs in terms of a neutral carbon position. As in contrast to an oil spill or a spill of a cargo of coal, LNG is in fact much safer because the liquefied form gets to evaporate and does not affect the marine environment. Tatlong araw nang nasusunog ang isang bundok sa hilagang silangan ng Yamagata Prefecture sa Japan. Hindi pa rin naaapula ang apoy na sumiklab simula pa noong Sabado. Nasa 135 ektarya na ng bundok ang natupok. Iniligas na rin ang nasa 400 residenteng malapit sa bundok. Gumamit na ng helicopters para maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi niyan pero ayon sa mga otoridad, posibleng dahil ito sa mainit na panahon. Abangan ang nakakaantig na pagtupad sa birthday wish ng isang lalaki sa Amerika matapos tumawag sa 911. At effort kung effort, silipin ang mga have na outfit sa Mala Garden na Met Gala 2024. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Garden of Eden ang peg ng Met Gala 2024. Head turner ang mga sikat celebrity gaya ni na Usher, Ariana Grande, Blackpink Jennie at ang Stray Kids. Panoorin natin yan. It's time of the year para sa mga pasabog na outfit sa pinakabonggang fashion event na Met Gala 2024. Ang host na si Zendaya, nag-ala nature lover sa kanyang Garden Grapes themed dress. Pero pagbalik, biglang all-black gown naman ang suot niya na may flowers pa sa ulo. Pasabog! Black dress ba kamo? Literal na agaw space at head turner dyan ang rapper na si Cardi B in her classic gothic gown. Taray, pang social distancing ang pangangabog. It's giving bida kontra bida vibe naman si Nicole Kidman sa kanyang black and white gown. As a forest nymph naman ang peg ng singer na si Lana Del Rey. Standout din ang nag-iisang Queen Jennifer Lopez. Halos see-through ang peg niya sa kanyang shining silver leaves dress. O pak! Ito pang nakaka-OMG. Usher got us falling in love again. Low-key mysterious ang peg niya sa kanyang exotic black outfit na may rose pa. Ito ang isa pang ma-effort. Nag-ala floral sculpture ang rapper na si Nicki Minaj. Pinartneran niya yan ng yellow bag and shoes.
At kung may mga pasabog, meron ding simple but elegant ang atake, gaya ni Ariana Grande in her all-white dress. Kasama niya ang co-Wicked star na si Cynthia Erivo na naka-black and pink. Black and pink ba ka mo? O eto si Blackpink member Jennie na stunning sa kanyang blue mini dress. How you like that? Pa-cool kid naman ang peg ni Ed Sheeran sa cool blue niyang tuxedo. First-timers naman sa Met Gala ang K-pop group na Stray Kids. Pero in fairness, hindi halatang unang beses nila ito. Bukod sa looking professional, literal na S-class sa halimaw ang kanilang kagapuhan. O eto pa, plantita represent ang ating mo girl at theater producer na si Jordan Roth. Pero at least, swak yan sa temang Garden of the Time ng Met Gala 2024. Ang bongga! At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, kakaibang emergency call lang natanggap ng 911 sa Boston, sa Amerika. Isang lalaki ang tumawag sa kanila dahil gusto raw niyang may bumati sa kanyang birthday. Sineryoso naman niya ng mga pulis. How old are you today? It's your birthday? 25. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chris. Happy birthday to you. Siya ang birthday boy na si Chris, kaka 25 years old lamang noong Sabado. Agad niyang pinuntahan ng mga pulis sa kanyang bahay pagkatapos ng kanyang emergency birthday call. Dinalahan pa siya ng mini cake at kinantahan ng happy birthday ng mga pulis. Sobrang saya ni Chris na natupad ang kanyang simpleng birthday wish. Siguro pagkatapos kumanta na happy birthday, kinalaboso siya kagad, no? Hindi kasi bawal sa Amerika yung prank call sa... In the US, if you do a prank call to 911, that's a $1,000 fine and 1 year imprisonment for a misdemeanor. Paano nga ito nakalusot? Actually, yung tanong ko. Siguro happy na birthday pa. Birthday. Hindi, baka tinta nila kagad yung camera tapos hinuli nila yung tao. No? Hindi, ano lang daw. First offense. Hindi naman ng First birthday offense. gift ng Kasi mga birthday. sa kanila. They don't wanna encourage that, di ba? Teka, ano yung sa Met Gala kanina? Ano yun? Yung Stray Cats. Ano yung bagong grupo naman yung Stray Cats? Stray Kids. Stray Kids. Ginawa mo Pero naman hindi silang na sila pusa. bago, Sir Ed. Sila lang yung K-pop na na-invite dun sa gala. First time nila, di ba? First time. Yeah. Ano ibig sabihin ng Met ay? Metropolitan yun. Short form siya. Sige, test lang yung test. At yun po 45 minutos pag headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mian Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.